ang aircraft carrier ng China pumasok na sa teritoryo ng Pilipinas. Talagang naghahamon na ang China o naghahamon o nagbabanta-banta lang. Ito lang naman ang kaya ng gawin ng China, puro banta-banta lang. Pagpapakita ng mga na kanilang malalakas na sandatang pandigma. So ganyan lang naman ang kaya ng China. So ito ang bibigyan natin ng reaction video. So kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, syempre, paki-subscribe din kay Ariel TV. So, sa kanyang video to na ating bibigyan ng reaction. Okay, so, umpisahan na natin. Sa ganun, maboldyakan na natin tong mga China na tong mga mayayabang na to. Chinese aircraft carrier ay iniulat na nakita sa kanlurang bahagi ng isla ng Luzon sa itinuring ng isang Filipino security expert na bilang isang calculation na hakbang bilang parusa sa Pilipinas para sa mga estratehikong aksyon nito sa West Philippine Sea. Ang Chinese state media noong linggo ay nagulat na ang aircraft carrier ng People's Liberation Army Navy na Shandong ay kamakailang dumating mga 200 nautical miles ang layo mula sa Luzon o sa loob ng gilid ng West Philippine Sea. Sinabi ng West Philippine Sea Monitor na si Ray Powell na mahirap matukoy ang eksaktong lokasyon ng aircraft carrier na noong 2019 lamang na commission, naka-off ang automatic identification system ng Chinese aircraft carrier kaya mahirap matukoy ang lokasyon nito. Isang barko naman ng China Coast Guard na nagsasagawa ng resupply cruise sa mga outpost nito sa Spratly Islands ay dumaan din malapit. Tingnan nyo naman talagang walang katakot-takot ang China pumasok sa ating teritoryo. Palibasa may malalakas silang mga military assets, no? Sa 5 tampok ng West Philippine Sea, sinabi ni West Philippine Sea Monitor Ray Powell na ang 8,000 toneladang Sansha Tuhao ay unang lumipas sa Pag-asa Island noong linggo ng umaga. Dagdag pa ni Powell, binagtas din ng 2 barko ang dagat malapit sa Patag Island, Lawak Island, Escoda Shoal, at Ayungin Shoal. Noong nakaraang linggo, ang pinakamalaking barko ng CCG, na tinawag na Monster Ship, ay nagsagawa din ng tinatawag ni Powell na intrusive patrol sa mga isla Pilipinas. Ang 13,000 toneladang barko ng China ay namataan lamang sa 34 na nautical miles ang layo sa El Nido, Palawan. Ang mga naturang aksyon ay umaayon sa... Tingnan nyo naman, itong China na to, no? Napakayabang, no? Talagang pinapakitaan tayo ng mga kanilang mga malalaking barko, malalaking military asset, mga malalakas na armas pandigma. Pero hanggang banta-banta lang naman mga to, no? Parang parang pagpapakita lang ng kanilang mga military asset na pinapakita nila na meron silang ganun para matakot ba? Parang ganun ang gusto nilang ipahiwatig, no? Para matakot ang mga bansa sa kanila. Pero natatakot ba? Di naman tayo natatakot, no? Isa lang mga mga ipis. Paggigiit ng China ng soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang karamihan sa West Philippine Sea, kahit na ang naturang claim ay epektibong napawalang bisa ng Arbitral Award na inisyu noong July 2016, ang presensya ng flagship aircraft carrier ng China sa isla ng Luzon, sa loob ng gilid ng West Philippine Sea, ay maaaring ituring na isang innocent passage. Ito ay ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Oops, ayan na naman. Innocent passage na naman daw ang sabi ni Rear Admiral ng Philippine Navy. Tagapagsalita ng Philippine Navy, habang kinumpirma niya ang presensya ng People's Liberation Army Navy Shandong sa Luzon, ayon sa Artikulo 19 ng UNCLOS, ang isang CP ay maaaring ituring na inosente, hanggat hindi ito nakasasama sa kapayapaan, mabuting kaayusan o seguridad ng baybaying estado, sinabi rin ni Trinidad. Ano ba yan? Nakapasok na sa atin exclusive economic zone yung mga barkong pandigma ng China. So innocent passage pa ba yan? Pagpapakita na ng kayabangan na ng mga China yan. Pinapakitaan o niyayabangan tayo ng mga China ng kanilang mga malalakas na military assets. Na ang Navy ay alam ang presensya ng aircraft carrier Shandong at ang kamakailang pagdaan ng 12,000 toneladang China Coast Guard ship na may hull number 5901. Authorized under UNCLOS. Kaya tingnan nyo, pati yung mga China, pinakamalaking China Coast Guard sa buong mundo
pinapakitaan tayo ang bansang Pilipinas ng kanilang mga, kumbaga ano no, yung ang ginagawa nila, nananakot lang eh. Nananakot. Either through freedom of navigation or rights of innocent passage, rest assured the Philippine Navy and the armed forces will continue monitoring the vast expanse of our maritime domain. We have to understand that the South China Sea is a nautical highway. It could be likened to EDSA on any ordinary day. Ships coming through the Straits of Malacca, the world's busiest strait, exit into the South China Sea. Hence, on any given day, there would be numerous ships, not only PLA, Navy, Coast Guard, and maritime militia. On the report of the Chinese aircraft carrier and the monster ship of the Coast Guard, the Philippine Navy monitors our maritime domain. Ayun, oh. Sabi ng Philippine Navy, minomonitor naman daw nila. Ipinakita naman ng Philippine Air Force ang buong puwersa nila sa buong mundo, kung saan ibinida ang mga bagong air defense system at kapasidad ng Philippine Air Force. Air defense system is a significant enhancement to the air defense capabilities of the AFP. Ang ating Armed Forces of the Philippines, no, meron na mga bagong air defense system, oh. Ayan, oh, pinapakita na, oh. Yan ang galing yata sa Israel. Especially when enemy air Ayan, oh, pinapakita na. Kumbaga, nagkaroon sila ng ano yata yan, Philippine Air Force anniversary. that penetrate our national airspace. This fighter air defense system is a mobile, quick reaction, day and night, all weather. Wow, ang gaganda. This quickly detects and destroys short and medium range. Ang gaganda ng mga ating military assets, to. Ayan ang mga bagong modelo, no. Ayan ang mga pansalo. Ayan yata yung mga pansalo ng mga missile. Aerial targets such as fixed-wing aircraft, helicopters, missiles, and non-aerial vehicles, precision-guided munitions, and stand-off weapons. Wow, ang gaganda, no. Ang kikintab na mga gulong. Talagang bagong-bago, no. O laging nililinis siguro ng mga ating mga Philippine Air Force personnel yan. 3 missile firing units or launchers and 1 missile supply vehicle and a field service vehicle. The ground commander now exits the vehicle to deploy orders to the Sky Battery to safeguard our area of operations from any aerial threat. Ayan yung mga air defense na na kayang magpabagsak ng missile na galing sa China. On the right model, the missile supply vehicle, equipped with onboard cranes used to load canisterized missiles and unload empty canisters from the missile firing unit. The second vehicle is the command and control unit that generates the air situation picture by receiving target data from the radar. It utilizes the 3D phase array radar, implementing active electronically scanning array with electronic counter-to-counter measures. It searched, acquired, and target tracks in all weather conditions. The next 3 vehicles are called the missile firing unit. Gaganda ang forma ng mga ating mga Philippine Navy ba, Philippine Marines. Gaganda ng forma, no. So, talagang matitikas sila. Or the launcher. It allows interception of airborne threats. Ayan na, oh. Ayan na, bumubuka na. Pinapakita na ang ating malalakas na air defense. The last vehicle located on our leftmost part of the field is the field service vehicle. Wow! It can Wow, ang gandang tignan. Tignan nyo naman, oh. Ilan po yan? Ayan, oh. 1, 2, 3. Tatlong air defense. Pero parang kulang pa, no? Sana dagdagan pa. So, parang kulang kasi ang laki ng bansang Pilipinas, no? Dapat bawat sa Luzon, Visayas, sa Mindanao magkaroon ng air defense. Parang tatatlo lang eh. save the spare parts or tools needed for the battery unit. Ganda tignan, ano? Fighters, Philippines
Pag lumipad pa yung missile niyan, maganda rin tignan yan. Pero hindi na yata mangyayari yun. Lilipad ang missile niyan. Kasi, parang maghihinayang. Mahal kaya isang missile. Kasi, ating President, Bongbong Marcos, nakatingin. Ladies and gentlemen, you have just witnessed the victory ride of the F-18 aircraft, signifying the victory of the Joint Operations Mission. The ground commander will march forward and render the commander-in-chief the successful retaking of the enemy territory. That concludes the case. Thank you. Please be seated. Squadron Bravo, headed by Captain Aaron Tolentino, with his executive officer, Captain Chanya. Third flight leader, First Lieutenant Joel Segara. Ayan ang ating mga bagong air defense. Fourth flight leader, First Kung Lieutenant Melvin Tomas. Kung papansinin niyo yung mga gulong, ang kikintab. Ang kikintab ng mga gulong, So, sana hindi marumihan. We now have the ground assets of the Philippine Air Force. Leading is the SPADS, or the Spider Philippine Air Defense System Battery of the Philippine Air Force from the 960th Air Missile Defense Group. The Wow. SPADS is an all-female Wow, meron tayong Missile Air Defense Group, Talagang, magandang pakinggan. crew contingent composed of one command and control unit, one missile firing unit, and one field service vehicle. Ayan na, ayan yung mga mga bago nating kasangkapang pandigma. Sana makabili pa, makabili pa ang ating gobyerno ng maraming mga ganyan, mga depensa. Ang titikas ng ating mga sundalo. Ewan natin pag pero matatapang talaga yan pagdating sa gera. Pero kung sasabihin nyo hanggang forma lang, maporma sila. Pero sana yan, talagang matatapang ang ating mga sundalo. Tignan nyo naman, Following is Babae pa yata yun, the Mobile Air Surveillance Radar System of the 580th Aircraft Control and Warning Wing. It is composed Uy, ganda niya ang ating military asset, Radar system, Ayun ang radar, taga-detect kung may mga paparating na missile or eroplano o kung ano mga kalaban dyan sa himpapawid. of radar antenna and command and control subsystem. Ayan, Next is the V-150 Light Armored Vehicle from the 7th Special Operations Wing. Ladies and gentlemen, the Philippine Air Force Air Assets. Leading are the T-41 and SF-260 aircraft in Yon. double arrowhead formation from the Air Education and Training Command. Ayan, yung mga natin, eroplano.
Eroplanong ano yan, panggera. Uy, parang tutubi ah. They are followed by 6 S-70I Black Hawk helicopters for the flyby of flags. Uy, meron na pala tayong Black Hawk helicopter, ano? Medyo high-tech na. Pero parang dalawa lang yata. Oh, nako, talagang kulang na kulang talaga tayo sa ano? Kagamitan, mga kagamitan sa Philippine Air Force. Giro mo yung dalawa lang, oh. Laban mo naman sa China na sangkatutak na helicopter. Ito, dalawa, pasabugi nung isa, di wala na. Isa na lang. Talagang kawawa ang Pilipinas. Blackout. Pero ano pa yan, tipid pa yan. Tipid yan, di nila gagamitin yan pag ano. Kasi nga nagtitipid sa gasolina. Ayan o, yun. Saka napapansin ko, no? Parang kukunti ng sundalo natin, no? Tingnan nyo naman, no? Tingnan nyo naman yung sundalo natin, no? Napakakonti kumpara sa China, ano? Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming Okay mga guys, so ano no? So pinakita ng ating Armed Forces of Philippines kung gaano na kamoderno ang ating mga armas pandigma. So ano lang 'yun kumbaga pakitaan lang 'yun. Pero parang kukunti pa no mga guys. So dapat talaga dagdagan pa ng ating gobyerno ang mga military equipment natin. Sa ganun, hindi na tayo binubuli ng mga inchik na yan. Okay, no? So, okay, hanggang dito na tayo mga guys. Ngayon, kung gusto nyo yung mga ganitong mga reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Nang sa ganun, para ikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa iba pang mga netizens. Okay? So, hanggang dito na lang tayo.